Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ng pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong huling araw ng Lunes, Hunyo 30, 2025. Pasada Balita. Huling Lunes sa buwan ng Hunyo po ha. Ilang lugar sa Navotas City nalubog sa halos lagpas taong baha matapos ang pagkasira ng sinasabing river wall. Pasada Balita. Karneng baboy, nagmura na. Rollback sa presyo naman ng sardinas, kasado na rin. Pasada Balita. Pagka-alkalde ni Bamban City Tarlac Mayor Guo, tuluyan ang ipinawalang bisa ng korte. Pasada Balita. Bilang ng pamilyang Pilipinong naniniwalang nakararanas ng kagutuman tumaas ayon sa SWS survey. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, kabuuang budget deficit ng bansa pumalo sa mahigit 523 billion pesos. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, trade talks sa pagitan ng US at Canada tuluyan ng pinutol ni US President Donald Trump. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Ginebra star player RJ Abarientos umariba sa Game 3 ng PBA Philippine Cup Semifinals. San Miguel Beer, nilasing. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng lychee sa katawan, atin pong mamayang alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Filipina actress Carla Abellana sinopla ang prime water. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. Ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Mahigit 100 residente ng Barangay San Jose, Navotas City ang inilikas matapos makaranas ng matinding pagbaha. Ayon sa Navotas City Disaster Risk Reduction and Management Office, matapos namang bumigay ang sandbag na humaharang sa bahagi ng dike o river wall sa Malabon, Navotas River na nagsimula noong Mayo 11. Bukod sa nasabing river wall, sinabayan pa ito ng high tide dahilan para umabot hanggang leeg ang baha sa ilang lugar sa lungsod. Dito nagbabala na ang mga otoridad sa posible pang pag-apaw ng tubig sa mga kalapit lugar at hinimok ang mga residente na manatiling alerto sa update ng mga kinauukulan. Mantala tiniyak naman ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na operational na ang nasabing floodgate. Inman, kailangan anyang sumailalim ito sa full rehab at hindi nila maaaring isara ang nasabing floodgate. Kinumpirma rin naman ng kalihim na nagpapatuloy na ang pagsasaayos ng nasabing dike sa Malabon at Navotas City. Pasada Balita.
Pinado naman ng Department of Public Works and Highways na kailangan nang i-rehabilitate ang 3 dekadang floodgate sa Navotas City kahit naisaayos na ito noon. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, lumang-luma na ang floodgate kaya't gumagawa na sila ng feasibility study para sa posibleng pagpapalit nito. Habang operational pa ito, patuloy anya ang monitoring at maintenance ng ahensya. Magugunitang nakaranas ng malawakang pagbaha sa lungsod saan abot leeg na ang taas ng tubig sa ilang lugar matapos bumigay ang bahagi ng river wall dahil sa mataas na tubig mula sa Manila Bay. Pasada Balita. The latest naman mula sa Filipino Mirror, bumaba na at inaasahang patuloy na bababa pa ang presyo ng karneng baboy sa ilang pamilihan sa mga susunod na linggo. Ito ayon mismo sa Pork Producers Federation of the Philippines, bunsod na rin anila ng bumababang demand sa karneng baboy. At ay sa monitoring ng Department of Agriculture, pumalo sa hanggang 490 pesos ang presyo ng kada kilo ng liempo, habang 420 pesos naman ang kada kilo ng kasim. Dagpa ng Agriculture Department, bumaba na ang farm gate prices ang kada kilo ng baboy sa 230 pesos hanggang 250 pesos kada kilo. Mula sa dating presyo nito na 260 pesos hanggang 265 pesos. Posible rin anilang mas bumaba pa ang farm gate price sa mga susunod na linggo bago muling tumaas pagpasok naman ng Burr months. Pasada Balita. Sa latest pa rin mula sa Filipino Mirror, magpapatupad ng pisong rollback. Rollback po ito, hindi po sa langisa, pero sa presyo po ng sardinas, dilatang sardinas, ang isang manufacturer simula bukas para sa ilang kilalang brand. Layunin ng kumpanya na maibsan ang gastos ng mga mamimili sa gitna ng hindi pa matiyak na walang katiyakang economic situation. Kasunod rin ito ng pahayag ng mga sardines manufacturers na hindi nila itutuloy ang planong 3 pisong taas presyo sa delatang sardinas. Kaugnay nito, tinukoy naman ng Canned Sardines Association of the Philippines kamakailan ang mga mataas na presyo ng imported tin sheets. Ito po yung lata, yung tin ginagamit po nila sa pagmanufacture ng kanilang mga produkto at ito po ay resulta ng mihinang piso kontra dolyar. Pasada Balita. Sa pang-good news, kasado na bukas ang malakihang oil price rollback. Yahoo! Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng bumaba ng piso at 40 sentimo hanggang piso at 60 sentimo ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang ang kerosene o gas naman, inaasahang may pagtapyas ng 2 pesos hanggang 2 pesos at 30 sentimos. Kadalang maaari namang bumaba ng piso at 80 sentimo hanggang 2 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Kaniwang inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na price adjustment tuwing araw ng Lunes at ipinatutupad tuwing araw ng Martes o bukas. Pasada Balita. Sa oras na 10 sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning, sa latest pa rin mula sa Filipino Mirror, pumayag na ang ilang kumpanya ng langis na magbigay ng diskwento sa mga public utility vehicle. Ito ayon kay DOE Officer in Charge, Undersecretary Sharon Garina, sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis nito mga nakaraang linggo, yung utay-utay po na big-time price increase. Sa kanilaan niyang pakikipag-usap sa ilang oil companies, pumayag ang mga ito na magbigay ng piso kada litrong discount sa mga driver ng mga PUV. Kabilang sa mga kumpanyang pumayag na magbigay ng diskwento ang Petron, Caltex, Shell at Clean Fuel. Sinabi naman ni Garin na layunin ang naturang hakbang na matulungan ng mga tsuper na halos nalulugi na sa walang prenong dagdag presyo sa krudo. Bukod dito, pinag-aaralan na rin anya nila kung maaari ring bigyan ng diskwento ang mga pribadong sasakyan. Bukod pa sa mga promo
na kanilang natatanggap. Pasada Balita. Problema naman kasi dyan, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan, yung diferensya o layo ng presyo ng mga tinaguriang Big Three company kumpara sa mga small player. Minsan umaabot na 5 piso. Ang diferensya kada litro. Mas murang di hamak ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mga all player. Mga small Player. Ang problema nga lang, may mga small player na dadayuhin mo talaga para ka makakuha ng mas mababang presyo. And in particular, dito sa Marikina area meron at doon sa Fairview area. Ang problema naman sa Fairview area, pagpunta mo pa lang hanggang pagbalik mo, traffic. Meron ding dinadayo sa Cainta. Malapit sa may Cainta Junction. Meron din sa may pinipilahan. meron din doon sa may Sumulong Highway. Yung bago mag Antipolo, bago papunta ng entrada ng Kogyo, meron din mas mababa ng 10 piso kung di ako nagkakamali. Ang problema, dadayuhin mo. Totoo naman. Diba? Yung pagpunta mo pa lang doon, pagpabalik, ganun din. Wala ka rin natipid. Kaya lang, ang tanong nga, bakit ganun kalaki ang diferensya? Pero ang sinasabi naman nila kasi sa quality ng produkto. Yung iba raw kasing sinasabi naman ng iba na may halo o kaya may hangin, yung ibang mga small player, kaya nakapagbebenta sila ng mas mura. At saka mas maganda yung technology yung ginagamit ng mga big three company kumpara doon sa mga small players. Yun ang sinasabi nila. Diba? Pero kung sa ordinaryo or sa hindi naman high-end na mga sasakyan or sa mga hindi milyonaryong kagaya ni Kuyang Drew, talagang magtsatsaga ka sa small player. Diba? Doon ako mga mala Alphard. Wow. Ang sasakyan. Ilang wheels? 5 wheels. 5 wheels. Yun lang ang diferensya. Kaya kung halimbawa man, magpatupad ng diskwento, salamat. Kung may promo, salamat. Kaya lang yung talagang disparity. Ang isa pang gusto kong malaman, mabatid doon sa mga oil company, sa DOE, hanggang kailan po? Yun. Alam naman natin yung ceasefire pang-samantala. Huwag naman samantalagalan, di ba? Anyway, abangan natin yan, Dahil maganda, in fairness, maganda ang ginawang yan ng mga kumpanya ng langis para mag-alok ng diskwento sa mga PUV. Pasada Balita. Samantala sa detalye ng iba pang headline, pinatunayan ng Manila Regional Trial Court Branch 34 na isang Chinese national si Alice Guo. Batay ito sa inilabas edisyon ng nasabing korte na nagpapabura at nagpapawilang o walang bisa rin sa record ng pagiging alkalde ni Guo sa Bamban, Tarlac dahil simula pa lamang hindi na nila ito kwalipikadong maupo sa anumang pwesto sa pamahalaan. Hinatulan ding guilty ni Manila RTC Branch 34 Judge Liuliwa Hidalgo Buko si Guo dahil sa illegal na pag-upo sa pwesto bilang alkalde ng Bamban. Inilabas sa Manila RTC ang desisyon matapos itong pagbigyan ng co-warrant of petition na inihain naman ng Office of the Solicitor General. Halos 10 buwang nang nakakulong si Guo dahil sa patong-patong na kaso kabilang na ang non-bailable qualified human trafficking, money laundering at graft. Pasada Balita. May pa rin yan mga kaso laban kay Alice Guo, mahalagang puspusang maisulong. Po natin ang kabuuan ng detalye ng report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat napuspusang isulong ng gobyerno ang lahat ng mga kaso laban kay Alice Guo at panagutin ito sa kanyang kinasasangkutan ng mga iligal na gawain. Ito inihayag ni Senator Sherwin Gatchalian makarang igiit na napatunayan sa naging ruling ng Manila Regional Trial Court. Matagal na nilang sinasabi na hindi kwalipikado si Guo na humawak na anumang posisyon sa ating gobyerno. Sa inilabas na decision ni Manila Regional Trial Court Judge Liuliwa Hidalgo Buko, nakasaad na walang kaduda-duda na Chinese citizen si Guo kaya hindi lang ito disqualified sa position bilang alkalde ng Bamban, Tarlac, hindi rin ito dapat nakatakbo para sa naturang posisyon. Ayon kay Gatchalian, napatunayan sa naging desisyon ng korte na si Guo ay Chinese national kaya guilty sa pang-aagaw ng posisyon dahil hindi siya kwalipikado na mahalal at maupo sa anumang posisyon sa gobyerno. Dapat anyang pagbawalan si Guo na makapagmay-ari na lupain sa ating bansa. Hinikayat din ni Gatchalian
Gatchalian ang pamahalaan na habulin at panagutin ang mga tumulong at nagprotekta kay Guo. Hindi na anya dapat maulit na magamit ng dayuhan ang ating pamahalaan para sa kanilang pansariling interesa. Matatandaang si Gatchalian ang unang nagsiwala tungkol sa pagkakasangkot Guo sa Pogo Hub sa Banban, Tarlac. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong naka sa DWI. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! I agree, Kuya Drew, mga kabalitaan, kabataktakan, na hindi lamang dapat kay Alice Guo natatapos itong issue na ito. Dahil gaya nga ng binabanggit ng isang senador, sino-sino ang kumalakal para mapalabas sa isang lehitimong Pilipino itong si Guo, at isa pang katanungan dyan, kung magkano ang dahilan. Di ba? At yung nire-raise mong question kanina, Kuya off-air, diba? baka naman hindi lang si Alice. Oo, sino-sino pa ba? Mga dayuhan. Sino-sino diba? pa ba? Lalo na yung sa mga malalayong lalawigan, yung mga liblib, di ba? Diyan kadalasan nakakagawa ng milagro eh. Nakakasiguro ba tayo na yan ay mga tunay na Pilipino? Pero sabi nga nila, sa totoo lang, wala naman talagang pure-blooded Filipino na ngayon eh. Karamihan talaga nahaluan na ng dugo na ibang lahi. Actually. Kaya ako, hindi kong maisantabi na ba't ka naman tumawa? Ayan na naman tayo. Engineer Wenner, ba't naman ganyan ang tawa mo? Hindi pa ako nagsisimula. May facial expression na kaagad kayo. Paano ko pa isisiwalat? Wala na, nawalan na ako ng gana. Ay, tututukan ko na lang to si Alice Guo. Ha? Wala na eh. Ala. Di ba? And seriously speaking, hindi naman to magiging ganito kung walang katulong eh. Pangalawa, yung bang mga kinita niya or sinweldo niya bilang mayor. Ilang taon siya? Tatlo lang ba? Tatlong taon lang. O more, o pagpalagay na natin. Isang termino. Isang termino, which is 3 years. Yung lahat ba ng kanyang kinita at sinweldo bilang alkalde ng Bamban eh, kanya na lang ba yun? O dapat bang habulin ng mga kinauukulan yun? Kasi kung talagang null and void ito, sa simula pa lamang, wala siyang karapatang tumanggap ng sweldo. Oo. Diba? Isa pa, yung mga pinasok niyang negosyo. Yan. Diba? Yung mga kinita niya mula sa mga pinasok niyang negosyo na maituturing bang legal o illegal, dapat sigurong habulin. Ha? Dahil kung hindi inabunyag yung Pogo operations na yan, sa tulong ng dalawang magigiting na senador, baka hanggang ngayon lumalangoy sa salapi itong ali na ito. Diba? Nasa halip na mapunta sa mga kababayan natin, at sa ilang politiko tuloy, sa mga karapat-dapat na kababayan natin, saan napunta? Kaya dapat masusing Sino-sino ba yung mga maaring kasabwat? Correct. Kasabwat. Kasapakat. Kasapakat. Ilalim nun, baka diba? merong taga PSA. At baka merong taga BI. Diba? Baka madun. Mapapa-PA ka na lang talaga. Sipin mo, sarili nating bansa, nagoyo tayo. Di ba? Nagoyo tayo. Akalain mo, natuto lang magsalita ng matatas sa Tagalog, Filipino na. Baka naman kasi yung mga opisyal, mga Bamban. Di ba? Ay, may dating. Kaya ako minsan hirap din ako mag-Tagalog, pero I know. I know. I don't know. Pero hindi naguyo tayo nito at merong mga mga Bamban na opisyal. Actually, hindi Bamban yun. Magagaling yun, kuya. Kung bakit? Natulungan nilang maging Pilipino yung Chinese eh. Oo nga. Di ba? Kung Bamban yan, hindi kikita tuloy, hindi gagawa. Hindi gagawa. Diba? Anyway, ako na ba? Ikaw na. Masyado ako nadala ng emosyon ko. Sorry Kasi pagdating sa guuyuan, talagang malalim ang hugot ko dyan. Kasi ngayon, inaalam ko pa rin kung sino mga tunay na magulang ko. Japanese. Naiwan ako nung digmaang pandaigdig na ikalawang digmaang pandaigdig. Anyway, ay mapupong tampok na balita ito. Ito malungkot naman ito. Bagyang tumaas ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng tinatawag na involuntary hunger o in Tagalog, kagutuman dito sa bansa. Batay sa datos ng social weather stations o survey ng social weather stations, umabot sa 20% ng mga pamilya ang nakaranas
ng pagkagutom na mas mataas na italang 19.1% noong April 11 hanggang 15, 2025. 16.4% ang nakaranas ng moderate hunger o katamtamang gutom, may ganun pala, habang 3.6% naman ang nakaranas ng severe hunger o matinding gutom. Pinakamataas naman ang hunger rate sa Mindanao, na may 26.3%, sinundan ng Metro Manila na may 20.3%, at Visayas na may 19.7%, at isinagawa ang survey noong April 23 hanggang 28 sa may 100 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview. Ako'y nagulat lamang dahil pinakamataas ang Mindanao. Mindanao. Di ba merong lungsod dyan na bilyon ang budget? So nakaranas sila ng tagutom doon? Kagutuman. Oo. Matindi Ano bang kinakain nila? Hindi ko alam Baka naman kung ano. Pero mamaya may Pangalawa, naalala. Metro Manila. Oo. Akala ko laging busog doon. Saan? Sa may port area. Ba naman yun Depende naman talaga sa Metro Manila. Depende. Ako nagtataka ako kung saan ginagawa itong survey na ito Hindi pa ako nasa-survey. Pamapal na yung bigodet balbaskot, numipis na yung buhok ko. Hindi pa yata ako na-survey sa talang buhay ko Na-survey lang ako yung sa mga shampoo tsaka mga toothpaste. Yung may libre kang Toothpaste. at saka Yun toothbrush. na yun. Toothbrush. Doon ako na-survey. Ako inaamin ko, natira rin naman ako sa kangkungan. Pero never akong na-survey. Lalo na yung may libreng toothpaste. Wala ka. Samantala, aprobado na. Ito, sa Mindanao pa rin po ito. Aprobado na ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ang 50 pesos na dagdag sa arawang sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa susunod na buwan. Ayon kay Minister Muslimen Sema ng Ministry of Labor and Employment ng BARM, Chairman ng Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board, ipatutupad ang wage order sa buong rehiyon maliban sa mga manggagawang exempted ng batas tulad ng mga domestic workers at mga nasa rehistradong micro-enterprises. Nilagdaan ni Minister Makakwa ang wage order kabilang na o kasama ang mga miyembro ng BTWPB sa isang seremonyang idinaos sa BARM Regional Office sa Cotabato City. Tugunan niya ito sa tumataas na halaga ng o antas ng pamumuhay, inflationary pressures at patuloy na panawagan mula sa mga grupo ng mga manggagawa para sa mas makatuwirang sahod. Pasada Balita. Consul General Wenner Contihino, oras muna natin sa udyat. Eksakto yung punto, 25 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. 27 sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning. Sa pagkakataon ito, alamin na po natin kung ano po ang magiging almusal, tanghalian at hapunan o altanghap mula po sa ating palengke queen. Walang iba ang lumalangoy sa baha pero namamalengke pa rin. Walang iba ang ating pong ina ninyong lahat. Ina po natin sa palengke, Aling Beth Samson. Aling Beth. Aling Beth, morning! Good morning, happy Monday, John, saka Drew. Ayan. Galing ako ng pandisalan, ang haba ng pila kanina, kaya sa bakery ako nagpunta, nakabili ako ng isang loaf ng bread, yung katulad ng sikat, pero ito 53 pesos lang, isang haba ng loaf. Tapos isang keso ng 45 pesos. So iyan po ay 98 pesos lang. Sa tanghalian, dahil medyo malamig ang panahon, ako po ay nakabili ng bigas ng 40 pesos sa kilo, at magluluto ako ng tinolang manok. Ayan. Nakabili ako ng kalahating kilong manok na 100 piso lang natawaran ko kasi. So yung bawang, sibuyas at saka luya ko 15 pesos. Ang sayote, mura sayote, 30 lang isang kilo Kaya yung isang piraso tsaka yung dahon ng sili at saka yung sibuyas 20 pesos lang. Ang mantika ko 20. Yan naman ay 195 pesos. Mamayang hapunan, nakabili naman ako ng sapsap. Hindi naman siya kaliitan, hindi naman kalakihan. Ito'y hahapunanin ko, iluluto ko to sa pangat sa kamatis na may siling berde. So yung sapsap ko ay 100 piso, 25 naman yung aking kamatis at saka yung aking sili, kaya 125. Kung bubuin mo yan, ang aking almusal na 98 pesos,
tanghalian ko 195 at 125 naman yung hapunan ko, di ba mura lang? 418 pesos lang ang budget ko, umaga, tanghali hanggang gabi. On Monday morning, ha? Malaki-laki ang na-diskwento Matipid. mo, ha? Opo, kasi mamaya pa lang sahod. Mamaya pa lang May makakakuha. sahod. Mamaya pa lang sahod. Anyway, Kaya Hindi ka ba nagmamadali, Aling Beth? No, hindi po. Right. Update po sa dinaanan mong napakaluwag na lansangan ng Navotas. Naku po. Noong Sabado po, inabot po ng hanggang leeg ang tubig bahari yan eh. Linawin Dahil mo yung po hanggang dun sa- leeg na yan, ha? Ano, Opo. kaninong Kaninong binating leeg height yan? Kaninong Kaninong binasing height? height yan? 5 feet. Ayan, Okay. yun po. Dahil po sa isang sumabog na private pool yan, sabi ni Mayor Chang, private pool Ayun yung yan. binabanggit So, Hindi raw river wall yan eh. Hindi po. Pader ng isang kumpanyang Pader po pribado. ng isang kumpanya ba? Opo, pader po yan. Opo. Yan po isang private na pader. So, yung po ay nagka-problema, inabot po sa private, sa mga residente ng Navotas dito po sa barangay at San Jose sa Jose. West Celestino Street. Opo. Nung unang pagsabog nung unang apektado lang yan, nasa 20 lang na pamilya yan. Inilikas sa Navotas Elementary School 1 at saka sa Barangay Hall. Kahapon naman, hanggang kanina, alam ko, inaabot na ng 40 pamilya na mahigit 100 na. Itas natin, more or less 100 residents, Aling Beth. Mahigit po. mahigit Pero sila. hindi naman yan pinabayaan ng lokal na pamahalaan dahil talaga namang sustentado sa Grabe, gamit, pati ma'am. mga hygiene kits, kumot lahat. Hindi naman sila pinabayaan. Anyway, nakipagpulong na daw po dyan ang lokal na pamahalaan sa DPWH kay Secretary Bunuan para magawa ng aksyon. Anyway, dahil sa dami ng bombastic pumping station sa Navotas, mahigit 80 yan, ay nakatulong kahit paano. Aha. Ayun. At nililinaw din hindi raw pala bumigay. Navotas daw yung pader. Joke pala yun. Nabotas. Nabotas yung pader. Nabotas yung pader. Hindi po. Naisingit mo pa yun? Sarap kasi ng pandesal na Iba- nakain iba- ko dyan, kaya iba dating ko eh. Bumubungat kasi. May malunggay ba? May malunggay ba yung pandesal mo? Malunggay, pandesal. Matindi. Ayun. Anyway. Ayan. Alright, So, ang sinisikap namin, Aling Beth, na makakuha si Yorme para makakuha ng update sa ano. Di ba bina yung City Hall? Hindi ba inabot yung Hindi City ba Hall? inabot? Hindi, mataas doon. Mataas yung sipak almasin na yan. Alright. Pag bumakas sa may tapat ng City Hall, talagang ano lang. Lubog na buong bukong-bukong lang. Bukong-bukong lang talaga dyan. Alright. Ayan. So, yung tinuha na nga na ulam, 195. Yung sumatatag ko kanina, 98, 195 at 125. 418 lang ang budget ko sa maghapon. O, di ba? Eh, pambili ka Ayan, pang baka mamaya- salbabida. Hindi ko kailangan mag-salvavida. Sanay ako lumangoy eh. Alright. Anyway, Una. joke lang yun. Di totoo yun. Kunyari lang, kasama yabang doon. Ano ba kayong dalawa? Si Aling Para Beth, sa- natututo na talaga no? Saan arala ko nakakasa sa na inyong sa'yo, Drew, dalawa no? Arala ko sa inyong dalawa eh. Mula nung mag-reporter Ano ba? ako ng dalawang ito, talaga Matindi naging kinakain ni na. Aling Beth eh. Yan. Right. Ano ba? Anyway, para sa Altang Hapasada Balita, Metro Patrobet, Samson, DWIC, nagbabalik na ng tama. At syempre, nagbabadget tayo ng tama kahit binabaha. Pasada Balita. Ayun ako si Aling Beth talaga. Aral na aral kay Kuyang Drew. Oo nga. Ha? Simula nung nakakausap kanya on air, Gamit talagang niya nahasa sayote, ng no? nahasa. Kami papaya eh. Papaya Ay, lang. kasi naman sa inyo, libre. Oo, libre. Nagpapaalam ka ba? Sa Minsan. kapitbahay niyo. Pati yung malunggay. Doon ka sa social media, pare. Ako yan. May magandang meme doon tungkol sa papaya. Nawala antok. Napanood mo, no? Nawala antok ko kagabi, kuya. Wala. Pumasok sa cellphone ko. Mamaya sisilipin ko. Hawak pang pambambo si kuyang Sabi niya, Tay, may naglalakaw na naman ng papaya. Galing po ata si tatay, nakahubad pa Kumuha ng pambambo Pucha, nung nakita ko sino yung kumukuha ng papaya. Ay, sige po, ma'am. Damihan niyo pa. Meron pa kami ibang gulay dyan. Baka may malunggay pa kayo. O ito. Naalala ko to. Hindi, ano naman, gano'n naman talaga, di ba? Basta magpaalam ka. Paalam lang. Baka mamaya hinahanap ng may-ari Hindi, kasi Luto na minsan- pala. Tapos pag nasita ka, gusto niyong tinola? Minsan kasi pusa lang, tsaka aso yung nagbabantay eh. Ganon? Oh. Sa amin naman may mga bakanting lote. Sabi ng security guard, Sir, pagka walang umangkin,
Pwede niyong kunin. Ang ginagawa ko naman, yung aso binibigyan ko na lang treats. Ganun. So, kinuntsaba mo yung aso. Kinuntsaba ko Balik na tayo sa istorya. Makalimutan si Manong. Samantala, lumabas pa rin tayo ng himpilan. Tumanggap tayo ng isa pang pag-uula. Preparasyon para sa BARM elections, halos 100% na. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 24, June Samson. Kinumpirma ng Commission ng Elections na nasa 80% na ang kanilang paghahanda para sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o yung BARMM Parliamentary Elections na idaraos sa October 13 ng taong kasalukuyan. Kaugnay niya na itiniyak ni Chairman George Erwin Garcia na hindi sila delay at pasok sa timeline ng kanilang preparasyon. Katunayan niya, ito ang pinakamaikling paghanda sa eleksyon na tatagal lamang ng 5 buwan. Kasabay nito ay magsasagawa sila ng serye ng mga briefings o mga orientasyon kasama ang iba't ibang mga stakeholders at mga government offices para sa koordinasyon at malaman kung may mga kulang pa ba. Samantala sa August naman ay inaasahang sisimula na ang pag-iprenta ng balota habang nagpapatuloy pa ang miro sa paggawa ng source code na gagamitin sa nasabing eleksyon. Patrol 24, June Samson. Para sa impilang may todong lakas, DWAC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tayo pa pang tampok na balita, pinawi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pangamba ng mga kababayan natin matapos kumpirmahing ligtas kainin ang mga isdang tawilis mula sa Taal Lake. Ang sarap pa naman ito. Kasunod ito ng ibinunyag ni alias Tutoy na itinapon ang bangkay ng mga nawawalang sabongero sa nasabing lawa. Ayon sa BIFAR, plankton ang kinakain ng tawilis, kabilang narito ang mga plant-based plankton. Nilinaw din ito na karaniwang nasa fish pen ang mga iba pang uri ng isda tulad ng talapia at bangus. Magugunitang umaaray ang ilang nagtitinda ng isda mula sa Taal Lake matapos humina ang benta ng mga ito kasunod ng alegasyon kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Tanong ko lang, ano ba yung plankton sa Tagalog? Yung ba yung ano? Yung tumutubo sa ano? Sa mga bato? Ano maliliit-liit yun. Kulay green? Hindi, ano yun? Lumot. Yun. Lumot ang plankton. Tama? Iba yun. Iba pa? Iba yun. Mas maliit yung plankton. Okay. Ito, ano to, malaki epekto nito nung ginawang pagbubunyag na ito ni Sarap pa naman ng tawilis na yan. Ay, the best yan. Lalo na pagka, ano yung tawag dito, yung malutong na malutong? Oo. Tapos hihigop ka ng bulalo. Talo tayo dyan, Guyang. Yan, tostado. Di ba? Yung magkakadikit mong kakainin na lakatas pa isang paa mo. pa sa suka. Oo. Suka na may sili, na may bawang. Di ba? Tapos nakatasyo isang paa mo. Wala kang pang-ibabaw na damit. Nako po. Tapos may bulalo ka pa. Away na yan. Alright. Samantala, ibinebenta na umano ang residential house ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Ito mismo ang kinumpirma ng kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia na aminadong halos hindi nagamit ang bahay simula nang mabakante ito bunsod ng mga sunod-sunod na pangyayari. Ibinahagi pa ni Avancenia ang emosyonal na epekto ng pagpasok sa bahay ng mag-isa na walang sino man mula sa pamilya ng kasalukuyang naninirahan doon. Nababahala rin ang partner ni dating Pangulong Duterte sa seguridad nito kaya't inataasan sila ng kanilang mga abogado na maglagay ng CCTV upang masubaybayan ang loob ng bahay, lalo na mga private area. Gayunman, kinontra ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ni Hanilet sa pagbebenta ng naturang bahay. Maging si Davao City Vice Mayor Baste Duterte na pinaalis na at siya pala nagpaalis ng signage na for sale. Pasada Balita. Wala silang GC, ano? Wala. Wala silang GC. So, nagkakasalo-salungat pa sila. Anyway.
Binabanggit Pwede niya. naman pa Airbnb na lang. Wow, nag-plug pa ako. Wow. Pa Airbnb na lang yung bahay. Yung bahay. Oh. Hindi, ang tanong ko lang naman dyan, kung naisip din ba, kung yung sinasabing akusasyon, naisip din ba nila ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte Na? kung anong pakiramdam ng pamilya ng mga nawala ng buhay? Di ba? Yung mga pinaslang, napaslang, or napatay o pinatay, for whatever yung gagamiting salita, doon sa sinasabing war on drugs ng dating administrasyon. Yun lang naman ang katanungan ng marami, di ba? Ano ang pakiramdam ng mawalan ka ng mahal sa buhay, hindi dahil sa aksidente or sakit, kundi sa isang karumal-dumal na krimen or isang uri na Kagagawan ng tao. karahasan. Diba? Kaya nila. Si Kian, nagsabi ng wag po, may exam pa ako bukas. Siya ba yun? Siya yun. Siya yun, ano? Sabi wag po, may exam Siya pa yun. ako bukas. Kasunod nung pak, 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 pak. Todas. Matindi yun. Sa Caloocan. Anyway, iba pang sa kaugnay na balita, maaaring manumpa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands sa oras na pumayag ang International Criminal Court. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, maaaring gawin ito sa embahada lalo na't nagsisilbi itong extension ng pamahalaan ng Pilipinas. Gayunman, magiging malaking katanungan pa rin anya kung papayagan ng ICC na makalabas ang dating Pangulo at bumiyahe patungo ng embahada upang manumpa bilang bagong halal na alkalde ng Davao City, lalo na't hindi na rin miyembro ng Tribunal Court ang Pilipinas. Nukoy din ng DFA official ang legal theory na ang kapangyarihan at otoridad ng embahada ay limitado lamang sa embassy premises. Ibig sabihin, kailangang dalhin ang dating Pangulo sa embahada ng Pilipinas upang doon makapanumpa. Pasada Balita. Okay pa rin yan, dapat magkaroon ng weighing of circumstances ang magiging basehan kung papayagan ng International Criminal Court o ICC ang hirit na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman ang naging pahayag ni Assistant to Counsel ng ICC at abogado ng mga war on drugs victim na si Attorney Cristina Conti sa posibilidad na payagan ang pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Posibleng niyang payagan ang kahilingan ng kampo ni Duterte kung susunod ito sa ilang ilalatag na kondisyon ng prosekusyon. Sa Rome Statute naman, sabi nila, actually, pwede kayong lumaya. Okay, dapat. Pwedeng kawawa naman talaga dahil innocent before proven guilty. Kaya lang, una, sisipot kayo. Pangalawa, hindi nyo guguluhin yung investigasyon, proceedings, pati yung mga tao dyan. Hindi nyo yan sasapanganib o kaya pipigilan yung investigation. At pangatlo, hindi ka nagagawa ng dagdag o ipagpapatuloy mo yung dating ginagawa mong kriminal. Nabanggit din ni Conti na mayroon ng ilang detainee ang matagumpay na napagbigyan ang hirit na interim release ng ICC. Isa sa mga hindi maganon kahit hindi masyadong matanda, nakapag-apply at naggranta ng interim release. May bilang ako, parang may 5 na pinayagan. Kaso, ang kaso kasi nila, offenses against the administration of justice. Medyo mas mababa. Ito nga yung sabi nila, 5th crime of the court. Yung dagdag na kaso lang. Pero yung 4 core crimes, wala. So, medyo, negative, diba? Naku, wala pang. If ever, he will be the first. Yan po ang tinig ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Kinumpirma naman ng Overseas Workers Welfare Administration na may ilang overseas Filipino worker mula Middle East ang nais pa ring magtrabaho abroad. Sinabi ito ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan sa panayan ng DWIC sa gitna ng kanilang pagpapauwi sa mga Pilipinong naipit sa gitnang silangan dahil sa bakbakan sa pagitan ng ilang mga bansa roon.
Yung iba po naman talaga gusto talaga mag-abroad, pero po iniisip po nila na ibang bansa na yung puntahan. Kaya po nandiyan din ang Department of Migrant Workers. Marami ho silang mga job orders sa mga bansa sa Europa, sa Canada, sa Australia, iba pang lugar, sa Singapore, sa Japan. Baka doon po makahanap din ng trabaho yung ating mga kababayan. Kaugnay nito, tinukoy ni Administrator Kaunan ang mga tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa mga OFW na nagbabalik sa Pilipinas. Yung po financial assistance sa airport po mismo, nabibigay na agad. Opo. Tapos po, kami po sa OWA, may dagdag pa po dyan, na ino-hotel po namin sila kasi po kami rin po ang nagbubuk ng kanilang flights papunta sa mga iba't ibang probinsya. Kami rin po naghahatid sa kanila at minsan po sinasalubong sila ng pamilya nila, pati pamilya nila sa kanilang mga bahay. So yung hotel po dito, pati yung flights pabalik, hanggang makarating sila sa bahay nila. Sinisigurado ng OWA na sila ay safe. Yan po ang tinig ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Administrator Wenner Contehino, oras 19 na minuto na lamang, 7 a.m. na. Tuloy pa rin ilang pang mga balita. Sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo na ilang pang mga reports. Philippine-Malaysia Defense Cooperation higit na pinatatag kasunod ng pagbisita ng Malaysian Navy Chief sa AFP. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye ng report mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Ay, balikan natin Ang nagkaroon ng technical difficulty ang pag-uulat ni Jopel. Samantala, Bureau of Immigration nababahala sa dumaraming kaso ng mga Pilipinong biktima ng human trafficking patungo ng Albania. Tali mula kay Patrol 5, Ayayupangko. Nababahala ang Bureau of Immigration o BI sa dumaraming kaso ng mga Pilipinong biktima ng human trafficking patungong Albania. Ang pahayag ay kasunod ng 3 Pinoy na naharang ng mga immigration officers sa NAIA Terminal 3 na patungo sana ng Malaysia. Nagpanggap ang 3 bilang mga turista pero kalaunan ay umamin na plano nilang magtrabaho sa Albania matapos na pangakuan ng malaking sahod bilang housekeeping attendant, factory worker at waiter. Nabatid pa sa 3 na nagbayad sila ng 34,000 pesos hanggang 74,000 sa kanilang recruiter na nakausap lang nila sa Facebook Messenger. Samantala, nabatid na hindi makontak ang kanilang recruiter matapos silang i-block sa Facebook. Ito ba number 5? Ay, pa ako para sa Pilmatod ng Lakas. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balikan natin ang pag-uulat ni Patrol 17 Jopel Peleño. Nagkotisikol kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. si Royal Malaysian Navy Chief Admiral Datuk Zulhelmi bin Itnain. Dito nagkaroon ng pagpupulong ang 2 military official na ginanap sa Bulwagang Balangiga General Headquarters Building sa Camp Aguinaldo. Natalakay nila General Bronner at Admiral Itnain ang regional security, interoperability at mutual interest ng 2 bansa. Layo nito na mapanatili ang peace and stability sa Southeast Asia. Pinuri naman ni AFP Chief Staff General Romeo Bronner Jr. ang patuloy na kolaborasyon sa pagitan ng 2 naval forces. Ayon sa militar, sumasalamin ang courtesy call sa commitment ng Pilipinas at Malaysia na isulong ang mas pinatatag na defense relations at pag-ibayuhin ang kooperasyon na risolba sa kanilang mga kinakarap na maritime challenges. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todo lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang balita, itinanggi ng ilang ahensya ng pamahalaan ng mga kumakalat na peking anunsyo ng class suspension online. Bunsod ng habagat ngayong araw.
Kabilang narito ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Giginto, Bulacan at Provincial Disaster Risk Reduction Management Offices ng Region 2, kung saan kanilang ibinabala na walang advisory mula sa kanilang mga social media accounts na mayroong class suspension. Magugunitang inihayag ng Pag-asa na mayroong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero tiniyak naman nito na hindi makaapekto sa anumang bahagi ng bansa ang naturang sama ng panahon. Pasada Balita. Sensor-based traffic lights ang ipinalit ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga traffic light na may timer sa mga signalized intersection sa ilang kalsada sa Calacang, Maynila. Ayon sa MMDA, kaya ng sensor-based traffic lights na i-monitor ang traffic volume lalo na sa gabi. Inihalimbawa ng MMDA na kapag walang sasakyan sa isang lane, ang green light na nakatakda sa 1 minuto, maaring ma-shortcut sa 30 seconds na lamang at ilipat ang green light sa lane na may mas mataas na volume ng sasakyan. Pataan nila ang warning system na may 5 blinks at 3 seconds na yellow at red lights upang mabigyan ng pagkakataon ng mga motorista na mag-adjust at malaman kung kailan sila dapat mag-slow down upang hindi mag-beat ng red light. Gayunman, may ilang motorista ang sinasabing mas nais nilang gamitin pa rin ang countdown timer. Pasada Balita. Ipasusubasta na ng Land Transportation Office sa Hulyo 17 ang lahat ng sasakyan na na-impound nito at hindi na tinubos ng mga may-ari. Ayon sa LTO, lumabag sa batas trapiko ang mga may-ari na sasakyan kahit naproseso ang mga ito sa impounding at hindi nakuha o nabawi. Batay din sa Presidential Decree No. 1729, karapatan ng LTO na isailalim sa public auction o isubasta ang mga sasakyang na-impound na walang kumuhang may-ari o hindi binawi. Kaugnay nito na kakuha o makukuha ng mga interesadong bumili sa murang halaga ang mga ipasusubastang sasakyan. Pasada Balita. May binanggit pa kung kailan isusubasta at saka kung saan? July 17. Saan? Sa mga na-impound. Yung saan? lahat ng mga na-impound. Malamang ito binanggit? walang binanggit eh. O kasi iba-ibang yung lugar na iba-iba to. pinaglalagyan ng mga na-impound sa sasakyan eh. Pagkakataon mo na yan, kuya. Pwede. Gawin mo kasi yung Alphard mo na na-impound. Grabe naman. Na-flatan ka lang, hindi mo na kinuha. Ganun po siya kasimple. Ka-Alphard. Spelling. Yun na lang yun. High ace na lang. Samantala, ito may ano ako rito ha. Nilinaw ng tagapagsalita ng LTFRB na hindi nila binubuli ang viral na kumpanya ng mga bus na nagkakarerahan sa Nueva Ecija. Ayon kay LTFRB spokesman Ariel Inton, malaking tulong sa kanila ang viral video upang masolusyonan ang reklamong nakarating sa kanila at dapat bigyang suporta mismo ang uploader nito. Git pa ni Attorney Inton, kung hindi susuportahan ng mga netizen, matatakot ang mga ito na mag-post ng mga video na maaaring makatulong sa mga investigasyon. Tama naman. Magugunitang kinumpirma ng Department of Transportation na bibigyan nila ng proteksyon ang uploader ng viral video sa oras sa kasuhan nito ng bus company sa naturang viral video. Pasada Ko lang, Balita. ito mainit-init na balita pa ito. Tanong ko lang, exempted po ba ang mga passenger bus sa 60 km per hour sa kahabaan ng Commonwealth? Grabe yung nakasabay Speed ko limit. kanina. Hala ko, Anong kulay? malaking ambulansya. Nagkamali ako, hindi ko siya napitikan. Alam mo Bus kung ba? bakit? O Bus. yung maliit Antindi. Bus, talagang bus. As in passenger bus. Laki niya, no? Ang bilis niya at ang daan niya dito sa innermost lane. Ang supposedly pang private yun. At yung ang takbo nga kanina, pigil na pigil, 60 Abay, sa kanya siguro mga nasa 80, 90 yung takbo niya. At ang tagal niya bago lumipat doon sa naman bus yun. lane Kaya ang tanong ko, sa mga taga Quezon City, exempted po ba sa Commonwealth sa 60 kilometers per hour ang mga bus? Ang expressway yung At yun po bang special lane nila, yung bus lane nila exempted po ba sila? Ang problema, naabutan ko sana
Kaso pagdating sa may UP Techno Hub, dalaw silang magkaparehong bus. Ang feeling ko nag-aagawan ng pasahero. Kaya ganon. Kaya naghatawan eh. Usually ganung oras. Pero isa lang ang nakita kong humataw ng todo eh. Kundi 80-90 plus ang takbo niya kanina. Anong kulay Grabe. ba yan? Orange yung nasa likod, commercial kasi. Orange. Pero yung nasa gilid niya may stripe na Hindi mo ba naplakahan? Hindi, ang hirap kuya. Mabilis kasi ganun. Mabilis eh. Sinubukan kong habulin sa may circle eh. Baka ako naman ang madisgrasya. Saka nailang ako, lala ko bigla yung uploader. Baka idemanda ako ng may-ari ng kumpanya. Ayun. Pero ako, natutuwa ako Kasi alam mo ba na nagsalita yung yung uploader nito? Meron pa siyang ibang resibo. Nagsabi siya, ginit-git po kami yan ng mga bus na yan. At sakay ko po ang buong pamilya ko kaya't napilitan akong habulin para i-video. Ang pinag-uusapan natin yung sa Nueva Vizcaya. Anong pangalan nito? Isabela. Isabela ba? Isabela. Oo, yung sa GV Florida. Oo. At kitang-kita naman kahit sabihin natin i-slow mo yan, hindi naman yung mismong takbo ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dyan, nagkakarerahan sila, tumatawid sila sa kabilang linya na bawal tawiran. At nag-overtake pa sila. Ayan kahit sabihin mong i-slow mo yan, ilan sila ang dami nila para po sa kabatiran ng mga nasa radyo lamang. 2 hanggang 3 o 4 pa nga yata na bus ng iisang kumpanya, yan naghahatawa na yan at nagkakarera na yan. At lumalagpas doon sa mismong linya nila na dapat nilang daanan sa isang national highway. This oras ng gabi yan, madilim yan. At meron akong nakitang blind curve pa na dinaanan nila. Isabela po ito, diba? sa Isabela. Na kung hindi po ninyo i-report at kung ibubulin ninyo at tatakutin nyo yung uploader ng ididemanda ninyo, sino na maglalakas loob? Diba? At sabi nga, para pa yung sinabi nyong house my driving. Tapos may nakalagay na cellphone number ng LTFRB para i-report nyo. Kung ganitong pagka napapatunayang may kabulastugan. Natural na i-report mo. Oo naman. Diba? Hindi lalo na't ginit-git ka. Oo. Kasama mo yung buong pamilya mo. Ay, maski naman sinong kahit naman sinong motorista manggigigil dyan. Eto dyan pa lang sa particular na lugar ang pinag-uusapan natin. Paano bang yung ibang ruta nito? At binabanggit na hindi lang yan ang ginagawa niya. At hindi lang minsan ginawa. At na-aksidente na ng ilang beses yung boss ng kumpanyang yan. Na dahil sa ganyang klase. Hindi naman natin nilalahat. Kaso may resibo, kitang-kita. Ang tataka lang ako doon sa ilang netizen na kumakampi rito sa mga to. Ang tanong ko lang, paano kung kayo ang nasa sitwasyon nung nag-upload? Ano gagawin nyo? Nganga lang ba kayo? Siyempre hindi. Dapat, hintayin nyo pang may madisgrasya bago kayo magreklamo? Babaw ng utak nitong mga to Labnaw. Diba? Nakakapikon Kasi kung ikaw, araw-araw kang laman ng lansangan, kuyang, pag nakita mo yung ganyang diskarte at naranasan mo, manggigigil ka dyan Actually, yung iba talaga, pag ako napapaaway din ako Sasabihan mo rin yung Anong utak meron ka para kampihan mo yan? Talagang bubulyawan mo yung driver Kaya tama na. Initulo ko Bahay blood tayo. At tabayanan niyo po ang ito namang napakagandang mensahe mula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgard A. Cabangon. Lampas taong baha sa Navotas City naranasan matapos ang pagkasira ng sinasabing river wall. Pasada Balita. Mas mura ang karneng baboy. Marangkada na. Rollback naman sa presyo ng sardinas. Nagsimula na rin. Pasada Balita. Ang kalkalde ni Alice Guo tuluyan ng ipinawalang bisa ng korte. Pasada Balita. Ilang na mga pamilyang Pilipinong naniniwalang nakararanas ng kagutuman dumami ayon sa SWS survey. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, kabuuang budget deficit ng bansa pumalo sa mahigit 523 billion pesos. Pasada Balita. Kita naman sa ibayang dagat, trade talks sa pagitan ng Amerika at Canada tuluyan ang pinutol ni US President Donald Trump. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Ginebra star player RJ Abarientos umariba sa Game 3 ng PBA Philippine Cup Semifinals. SMB nilasing. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng lychee sa ating katawan. Mamaya alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Filipina actress Carla Abellana sinopla
ang Prime Water. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras po na 4 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, sa pagkakataong ito tanggap pa tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Senado posibleng malagay sa alanganin sa oras na ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Duterte kahit walang paglilitis. Alamin natin ang detalye ng report mula kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Malalagay sa kahihiyan ng Senado bilang impeachment court kung agad nitong i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na hindi man lang dumaan sa paglilitis o trial. Ito ang paniniwala ni Senator Panfilo Lacson na magsisimula na muli ang panibagong termino bilang senador sa araw na ito. Para kay Lacson, nakakahiya kung iakyat ito sa Korte Suprema at baligtarin ang desisyon ng Senado. Paniniwala ng Senador, malinaw ang ata sa kanila ng saligang batas na dinggin ang kaso at hatulan ang nasasakdal ng convict o acquit. Ito lamang ang desisyon na hindi maaaring questionin kaysa sa inilulutang na maaari nang i-dismiss sa pamagitan lang ng paghahain ng motion to dismiss ng isang senator judge. At sa pamagitan lang daw ito ng simple majority vote. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno, para sa impila metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakausap for update ang mismong alkalde ng lungsod ng Navotas, si Navotas City Mayor John Ray Tiangco. Mayor Tiangco, good morning po. John Ibanez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Magandang morning po, Mayor. Good morning po. Good morning po. Alright. Mayor, maraming salamat sa pagkakataon. In spite nung nararanasan yung ikangay problema dyan sa lungsod, napaunlakan niyo po kami. So, direct to the point question, kamusta na po ang Navotas? Okay naman po. So, sa ngayon, low tide pa po. So, kagabi nag-sandbag ulit tayo dun sa area ng bumagsak na pader. Pero high tide pa rin po ngayon. So, mamayang 1:30 p.m. So, tinitingnan po natin. At hopefully, maangat nga po yung navigational gate. Alright. Kung nagkaroon kayo ng paglilinaw, ano po ba talaga ang nasira, Mayor Tiangco? River wall po ba ito or pribadong pader? Yung bumagsak po na pader ay private wall po yun. Private wall po yun. Hindi yun tight. Alright. Sakaling hindi na tiyempo ba ng high tide, hindi naman makakaranas ng ganitong matinding pagbaha, Mayor Tiangco? Hindi po. Hindi naman pagkait kahapon sa araw po umulan. Pero pumasok po yung tide level po safety. So pumasok po yung tubig. Alright. Kamusta na po yung mga inilikas, Mayor? Ilan na po sila at kamusta po kalagayan nila? Well, ngayon mayroong mga 70 families doon sa evacuation centers dahil nga meron pa rin high tide mamayang hapon. So hopefully tomorrow po baba na yung tide level. At yung main reason talaga nito ay yung navigational gate pa rin po na hanggang ngayon ay repair. Okay. So Mayor, kailan po target na matapos yung repair nitong nasira po na ito na navigational gate or pati rin yun siyempre yung pader na sinasabi na nasira, Mayor? Okay, yung navigational gate, ang bagong schedule po dyan ay bukas po ay testingin na po nilang iakyat. Dapat po dyan ay last week pa po. Kaya lang napakahirap pong gumagawa kasi sa ilalim ng welding po niyan at dahil nga high tide, dinadaanan niya ng mga bangka, ng mga barko, hindi naman tuloy-tuloy po. At syempre, kailangan i-test rin natin yung quality ng ginagawa. So may third party na consultant na tinitest po yan kung okay na po siya. At noong mga nakaraang linggo, hindi siya pumasa kaya inulit po yan. So bagong kahapon po, galing po ako dyan.
Ang bagong date po nila ay bukas po, magte-testing po sila, iangat po yan. Testing. Yung pader naman po, pag nag-low tide, pwede na po magtrabaho at gagawin na po yung pader po na yan. Kausap na rin po natin yung may-ari. So testing pa lang ito, Mayor? Opo. Pero yung, yung kung totally mare-repair yan, hindi na ba dekalidad na ba? Hindi na ba masisira ulit yung mga sinasabi nyo mga istruktura na yan? Well, sa totoo lang, 30 years na po kasi yung floodgate na yun, yung Camargo Flood Control Project. Kaya nga, years ago pa lang, sinasabi na natin na kailangan madagdagan yan or mapalitan na ng bago. Dahil kahit hindi siya umuulan, pag high tide na mataas, kahit nakataas po yung ponan, ay maapit po siya dahil sa alon. Paki-educate mo ako, Mayor Chanco, with your indulgence. Magkaiba pa ba yung floodgate sa navigational gate o isa na yon? Marami pong floodgate pero isa lang po yung navigational gate. Yung navigational gate po, yun yung dito sa may Tangos at Tansa. O yun po yung naapektuhan? Opo. Alright. Pinabanggit din po with your indulgence ang DPWH na kailangan talagang full rehabilitation yung floodgate naman. So isa lang po ba itong pinag-uusapan natin, yung navigational gate na binabanggit ninyo? Opo, yun po yun. Kasi yung kabilang floodgate naman po, pwedeng patungan lang po yun. May budget na po yun for next year. Pero itong navigational gate, medyo malaking trabaho po ito. Kailangan pa po na study po yan. Okay. So hindi basta-basta pwedeng tapalan o remedyohan lang? Hindi po. Pag makikita nyo, massive po yung structure po niyan. Wow. Alright. Oo. Mayor, dun lang tayo sa balik tayo doon sa mga nailikas, no, 70 families. Meron ho bang mga suspension po ng klase or sabihin natin may mga trabaho ba na naapektuhan diyan sa pagbaha, Mayor? Yung bahang area kasi, hindi naman siya buong lugar po natin. May mga portion lang po. Meron lang pong mga barangay. Yung talagang affected po niyan dahil sa navigational gate, yung barangay Tansa. Dahil yung ibang dike po dyan, hindi pa tapos. At itong San Jose nga, dahil bumigay yung pader. Yung lalo na yung dito sa Celestino. So may portion po na pag malaki yung tide level, talagang malaki yung pagbaha po dyan. Indulgence ulit, Mayor Tiangco, binabanggit niyo po na tama ba 3 dekada na itong navigational gate na ito. Hindi po ba maaring inunahan na natin ang repair bago nangyari itong pagkasira na ito? Ano po yun? Tingko lang po, yung binabanggit niyong more or less 4 na dekada ng navigational gate, hindi po ba pwedeng ginawa ng paraan ito bago nangyari yung pagkasira? Totoo po yan. In fact, sabi ko nga sa inyo, sabi na namin ni Kong Toby yan. Unang-una, yung ginawa yung nabota sa flood control project, dapat 2 po yung gate niyan. Kaya lang, naging isa na lang po siya. At kaya pag nasisira, nagkakaproblema. At yun nga, napansin po natin, yung tide level po, pag yung gate, pag may alon, pumapasok yung tubig. Kaya na-advise na po natin yung DPWH. In charge dyan, DPWH National, Mayor? Opo, national project po yan. Kamanava Flood Control Project. Funded po yan ng JICA. Malaking project po yan. Hindi lang naman isang gate yan o 2 gate. Kasama po dyan mga pumping stations, mga dike. Napakaikot sa buong mga lungsod. Sa inyo po ang pagkakataon, Mayor Chanco, baka may karagdagan pa po kayong paalala, lalo na sa mga residente nyo na apektado ng pagbaha. Go ahead, sir. Opo, so high tide pa rin po mamayang 1:30 p.m. So dun sa mga affected na mga lugar at pamilya, pwede po muna tayo sa evacuation center para safe po tayo. At dun sa mga lumusong po dun sa baha, sana po ay punta tayong health center or uminom po tayo ng gamot. Or dun sa evacuation center, nagbibigay po tayo ng gamot po doon. At yun nga, minamadali po natin yung pag-repair ng navigational gate para hindi tayo masyadong apektado. Right.
At Mayor Chanco, maraming salamat sa pagkakataon. Mananatili po bukas ang impinat ang programang ito for updates sa inyong area. Salamat po. Salamat rin po tayo dun sa mga volunteers po natin na tumulong. Opo. Alright. Salamat din daw, Thank sabi you, ni Mayor. Beth Samson. Mayor. Si Aling Beth. Si Aling Beth. Opo. Salamat po. Thank you, Mayor. Good luck. Beth. Good morning, good morning. Good morning po. Apo. Yes. Alright, yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Navotas City Mayor John Ray Tiangco. Paglilinaw navigational gate at saka private wall ang nagkadiferensya at itong navigational gate na ito, proyekto po ito ng DPWH National. Pasada Balita. Balik tayo sa balitang impeachment. Isa sa mga unang gagawin ng impeachment trial ni VP Sara ang pagtalakay kung ibabasura ba ang kaso nito o hindi. Ito naman ang nakikitang senaryo ni Senate Impeachment Court spokesman Reggie Tongol sa oras na magsimula ang paglilitis para sa Vice Presidente. Sinabi ni Atty. Tongol na sakali mang hindi pabura ng isang kampo ang desisyon ng Impeachment Court, maaari itong iakyat sa Korte Suprema ang kanilang apila. Sa unang mga araw po siguro ng impeachment court na pagko-convene matapos na mag-swear in yung mga senator judges, ay isa po yan sa mga pag-uusapan sa korte dahil po pag nag-raise po ng affirmative defense yung depensa, kailangan pong madesisyonan yan ng impeachment court at kailangan pong magdebate yung both parties po, pati yung mga senator judges, magde-deliberate po sila. Kapag hindi po any party, kapag hindi po nila nakuha yung kagustuhan nila, whether to na magpatuloy po yung trial o biglang ma-dismiss po kapag I think ang recourse po nila ay talagang iakyat po sa Korte Suprema bilang final arbiter. Naniniwala rin si Atty. Tongol na magiging sensitibo ang mga senator judge sa opinyon ng publiko sa pagsasagawa ng impeachment trial. Nakita natin yan nung mga past impeachment processes po. Kung matatandaan niyo po yung impeachment po ni Chief Justice Corona when the impeachment case was initiated po at saka umakyat po sa impeachment court ng Senado, wala pong numbers to impeach Chief Justice Corona. Ngunit dahil po doon sa paglatag po ng mga ebidensya at saka yung proseso po, nagkaroon po ng overwhelming po na vote po na para po ma-impeach si Chief Justice Corona. Yan po naman ang tinig ni Senate Impeachment Court spokesman Reggie Tongol sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Naninindigan pa rin si outgoing Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi makatwiran ang paghahain ng motion to dismiss para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag ni Senador Pimentel na kung imposible ang paghahain ng motion to convict, ganoon din ang paghahain ng motion to dismiss. Kaugnay nito umaasa ang outgoing senator na hindi mabubulungan ni Senate President Francis Jesus Escudero ang mga senator judges sakaling maihain ang motion na ibasura ang kaso ng pangalawang Pangulo. Sana hindi rin siya nagsasabi ng mga ang posibleng gawin ng mga senator judges kasi nakikinig yung mga parties Pag nakita nila, entertainin pala yung motion na ganito, di ba? Tayo ng motion na ganito. Parang binibigyan mo ng idea. Binibigyan mo ng hint na idea. Ano na yan? The cold neutrality of an impartial judge, inababiolate na doon. Yung maganda yung second example yan na mag-motion daw na i-convict agad. Kitang-kita mo na hindi pwede gawin yun kasi walang ebidensya. Walang ebidensya, so imposible ka mag-motion to convict agad. Therefore, kung gano'n ang logic, imposible din dapat ang motion to dismiss agad. Naniniwala rin si Pimentel na kulang sa pagbibigay ng respeto ang impeachment court sa Kamara. Actually, ang kulang na nakikita ko, kulang sa respeto Dapat respetuhin ng Senate Impeachment Court ang House of Representatives na mga representatives ng taong bayan yan. Yung pag-initiate nila ng impeachment proceeding, ng impeachment case, respetuhin yun. Ang sabi ng konstitusyon, mag-trial na kayo agad. Wag nyo nang examinin sila. Tatanungin pa sila na, sinunod nyo ba yung rules ninyo? Siyempre sinunod nila yung rules nila. Yan po ang tinig
ni outgoing Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Mas naging madali ang proseso ng mga naunang impeachment trial sa bansa dahil inaalam agad ng mga dating senator judges ang kanilang gagawin bilang hukom sa mga nagdaang kaso. Sa panayam ng DWIC, piniliwanag ni Senator-elect at dating Senate President Vicente Tito Sen Soto na dati na ring naging bahagi ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada na kailangan lamang aralin ng mga senador ang kanilang sinumpang tungkulin sa paglilitis. Ikaw ay judge, follow the rules of court. May presiding officer kayo, pero lahat ng mga discussions at maaring mga desisyon ng presiding officer, pwedeng pag-usapan nung court mismo. As a matter of reading the rules of court, hindi mo naman kailangan memoryahin yun. Ang importante lang ano ang pwede mong gawin, ano at hindi mo pwedeng gawin. Well, apparently, dito sa pangatlong impeachment na ito na sasagupain ng bansa natin, mukhang hindi pa nagre-review yung mga senator judges. Ngunit nakikitang problema naman ng senador ang kanyang nalaman mula sa ilang incumbent senators sa sinasabing hindi nagpapatawag ng Senate caucus meeting si Senate President Chis Escudero na isang mahalagang proseso sana upang mas maging maayos ang takbo ng impeachment trial court. Sapagkat ang pagkakaalam ko, ang report sa akin itong mga incumbent senators, sa loob daw na isang taon, kahit minsan, di raw sila tinawagan ng caucus eh. Di raw sila nag-caucus eh. So sabi ko, paano yung mga pronouncement na sinasabi nung SP ninyo? Ang sagot nila sa akin, pronouncement lang ngayon, hindi pronouncement ng Senate yun. Kasi hindi naman sila daw nagkinakausap eh. Which we usually did before. Kami nung araw linggo-linggo. Namaan ako yun doon sa mga antigong mga senador eh. Kaila JPE, kaila Neptali, kaila Ed Angara. Ang po naman ang tinig ni Senator-elect at dating Senate President Vicente Tito Soto III sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito mga kabalitan-kabalitaktakan, pinalad tayong may makakausap ang dati pong Vice Presidenta ng El Nido Chamber of Commerce na si Ginoong Manny Lucena. May kaugnayan po ito sa sinasabing rekomendasyon mismo ng Sentro o Senro ba? Penro. Na pansamantalang isara. Actually, hindi pansamantala Pansamantagalang isara ang El Nido more or less 6 months o kalahating taon dahil sa sinasabing maruming tubig. So alamin po natin nasa kabilang linya na natin si Ginoong Manny Lucena. Ginoong Lucena, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Sir Manny. Yes. Good morning po, Sir Yes, Manny. good morning po, Mr. John and Drew. Alright, unang-una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon at mabigyan naman ng tinig ang nasa kabilang side nitong issue ng rekomendasyong isara ang El Nido. Unang katanungan, Sir Manny, kailangan po ba talagang isara? At kung isasara, kabuuan po ba ng El Nido ang dapat isara? Okay po, ang usapin pong pagpapasara sa El Nido, I don't think nobody will agree on that. Kasi po ito ay pangmatagalang pagpapasara na they are recommending. We heard na 6 na buwan, which is kalahating taon. Napakarami pong maapektuhan. Unang-una na ang kabuhayan ng mga mamamayan ng El Nido, ang pagpapasara ng mga maliliit na negosyo at lalo na po ang mga manggagawang madi-displace. Ngayon po, ang paniniwala namin ay kailangan lang po tayo magkaroon ng mga programa for enforcement ukol sa isyong ito. Alright. Ano na po ba at gaano nakalawak yung sinasabing maruming tubig? Hanggang saan na po ba? At saka kailangan po ba talagang ikangay matindihan pang matagalang pagsasara dito, Sir Manny? Sir John, ang nakakatuwa po dito, just last week ago, ang ating DENR ay ni-recognize as finalist ang ating bayan ng El Nido sa larangan ng Water Quality Management Area. So this is very conflicting, no? Sa issue ng aming tubig sa bayan ng El Nido.
Ano po ba yung tubig na pinag-uusapan natin? Inuming tubig ba o yung tubig dagat? Ito po yung sinasabing coliform bacteria. Opo. Opo. Sa At tubig, alam naman sa natin iniinom. na ang coliform bacteria ay nanggagaling sa animals and human waste, Opo. which are not inherently dangerous. At isa pa po, ang mataas na porsyento ng coliform bacteria base sa datos na rin ng DENR through Penro ay galing sa residential areas sa paggamit ng makalumang septic tank. Okay. Kasi po itong mga lumang septic tank na to, may paliwanag ko lang, ay mga bottomless po ito. So lahat po ng dumi, sinisipsip ng lupa at dumediretso sa ating marine ecosystem. Sa dagat, oo. Ayun po ang nagiging ating pananaw sa bagay na ito. Po. Noong Lucena, hindi ba magagaya ito dun sa kagaya Sa sa nabunyag Boracay. sa Boracay na yung palang tubo dire-diretso sa gitna ng dagat kaya naapektuhan yung tubig? Sir, hindi po kasi ito ay matagal nang nasolusyonan ng aming local government sa El Nido. Okay. So, ano ang reaction nyo dito? Kasi ang sinasabi po dito sa report, actually since last year or since last 2 years, mataas po ang kaso po ng diarrhea dyan po sa El Nido. Yan po ang itinuturong dahilan kaya't nagkaroon po ng outbreak. Actually, if I may say so, this is isolated. Masyado na lang po yata ang napapa-magnify through, of course, our social media now, sa mga post sa Facebook, sa kung ano't anong iba't ibang klaseng platform ng media. Pero if you will get the data, napakababa po ng aming cases sa diarrhea. So hindi naman po alarming, Ginoong Lucena? As far as I can say, hindi naman po alarming itong issue nito. Nagkakaroon lang po lang talaga ng hype sa social media. Kasi ang banggit po rito ng ng mismong Penro ninyo, Provincial Environment and Natural Resources Officer si Ginoong Felizarde Cayatok, isang kahihiyan hindi lamang po sa Palawan kundi sa buong bansa kung hindi po malulutas ang matagal ng problema sa tubig sa El Nido. Ginoong Lucena, can you comment on this, sir? Totoo po talagang isang napakalaking kahihiyan yan. Unang-una na, ang El Nido ay globally competitive sa larangan ng turismo. We are well known for the best beaches in the world. So, kung hindi po ito magagawa ng pamaraan, pagtutulong-tulong ng ating DNR, ng LGU at ng ating community-based sa El Nido, ay talaga pong malaking kahihiyan. Kaya po kami ay nananawagan ng malakihang proyekto, programa para po ito ay mapagkaisahan at maisaayos lahat ng problema. Hindi po namin nakikita na ang solusyon ay ang pagpapasara. Ginoong Lucena, nakausap nyo na po ba ang DENR? Kasi lalo na po si bagong Environment Secretary Rafael Lutilia at batid po namin na ipinadala na pala sa kanya ni Regional Executive Director Felix Mirasol Jr. yung recommendation po na ipasara po ng kalahating taon ng El Nido. Nakausap nyo na po ba si Secretary? I believe there are ongoing talks between our municipal administrator, Raul Maximo, and the people from Penro and DENR as of this now. Po. Yung Lucena, may particular bang matutumbo kung saan lang yung lugar sa El Nido na talagang masabi nating more or less malupit or grabe yung ang tawag doon? Yung kondisyon ng tubig, at pwede bang doon lang itutok at hindi naman kabuong El Nido ang ipasara? Ang nakikita ko po talaga ay ito yung nanggagaling sa mostly sa residential areas. Kasi they're the one contributing mostly of this formation of coliform bacteria because of their septic tanks po. Because 82% now of the hotels are connected to our sewerage treatment plant. Okay. And only 3.3%
ang nakakonektang residential area. So, dito po dapat tayo talaga mag-focus. Right? Opo. Nakailang beses na ba nakailang beses na hubang itines yung tubig diyan po sa inyong bayan? Ito po yung masasagot ko sa aking personal na kaalaman. Kasi po ako, sa aking hotel, ay every 2 months, tinetest po ang aming tubig sa hotel. Dumadaan po yan sa testing and we are always passing this test. So lahat naman ng hotel ay dumadaan na ngayon sa testing every other month. So napakalaking alarma nga po at ba't kami nagkaroon ng ganitong issue sa coliform bacteria. Okay. Siguro ang pinakamaganda dyan, with your indulgence, Ginoong Lucena, personal na ma-check ni Ginoong Drew Nasino. Yung El Nido na yan para malaman. At lumangoy sa dagat ng El Nido, uminom ng tubig dagat para malaman kung apektado o hindi. Biro lamang po. Pag hindi sumakit ang... hindi sumakit ang tiyan mo. Okay. Tawagin mo ako kung pupunta. Pinapatawa lamang namin kayo, Ginoong Lucena, dahil alam naman natin na hindi simple itong rekomendasyon na ito. At alam naman natin, alam naman natin na kailan lang binasa natin sa ating news item na number 10 yata or top 20 ang Palawan. Pasok sa napakagandang beach, tapos ganyan ang lalabas, di ba? Tama po yan. Alright. Nasa inyo po, Ginoong Lucena, ang karagdagang, baka may karagdagan pa po kayo mensahe or panawagan, lalo na doon sa gigil na magpatupad or magrekomenda ng kalahating taong closure sa buong El Nido. Go ahead, sir. Yes, Sir John. Salamat po. Kaya po ang panawagan namin, huwag pong magsara, bagkus ay magtulungan. At ang tunay na solusyon ay hindi one-time closure, kundi tuloy-tuloy. Seryosong implementasyon ng mga batas at bibigay ng suporta para sa makasabay po ang lahat sa ating turismo. Alright. Kami salamat po, Ginoong Lucena, at mananatiling bukas ang programang ito po sa inyong update sa area na yan ng El Nido. Good luck po. Good morning. Ingat po kayo, sir. Salamat po. Maraming salamat po. Good morning po. Opo. Alright. Inggit ko lamang maidagdag ko lamang. Nga pala. Bukas din tayo sa panig po ng DENR. Tsaka nung Penro. Para sa inyong panig naman, para sa spirit ng pagiging balanse. Nabanggit ko kasi parang may nakapagbulong sa akin na kaya raw lumaki at tawag dito, na napagtuunan ng pansin yan. Kasi may isang celebrity na sumakit ang tiyan, nagkadayariya, at yung celebrity na yon may connect. Nagsumbong. Kaya ito ngayon na sabi na ilahat na natin. Diba kasi baka may iba pang celebrity na maapektuhan ng ganyan klase ng incident. Babae ba yan? Lalaki? Secret. Naiulat naman yun. Diba? So, ang sa akin lang, kung kayang gawin sa maliit na bahagi, huwag naman natin lahatin. Diba? Kung kaya mong gamutin yung sugat sa daliri, huwag mo naman buong braso ang anuhin mo, diba? Kung magagawa naman ng paraan na... Patsi-patsi. Oo, patsi-patsi, diba? Anyway, kamusta naman po yung lagay ng celebrity na nagkadayariya? Pero we understand talaga naman ganun kung dumayo ka sa lugar para mag-unwind. Sa probinsya namin din, ganun din eh. Pag umiinom ka ng tubig, talagang... Ang probinsya yung sinasabi? Sa Nueva Ecija. Ba't naman ako uminom? Hindi naman ako hindi kapag bago ka. Oo nga. Uminom naman ako. Bagay hindi naman kasi ako celebrity. Ano ka ba? Doon nagkatalo. Daw dito. Buwisita nga ako. Hindi naman ako celebrity. Ito talagang celebrity. Sigurado yan. Sigurado. Macho Man! Legend. Winner Contino, the legend! Oras muna sa dyan. 33 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. 28 sandali makalipas ang ikapito ng umaga sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita. Welcome sa Kamara ang pahayag ni Ombudsman Samuel Martires na hihintayin niya muna ang kalalabasan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago resolbahin ang kaso nito. Ayon kay House Prosecution Panel spokesman Attorney Antonio Odi Bukoy, sinabi ni Ombudsman Martires na ang kanyang kapangyarihan ay mag-imbestiga lamang.
Binigyang diin ng Tanod Bayan na kasama ang iba pang investigating bodies ay kailangan nilang hintayin ang resulta ng impeachment proceedings. Wala rin anya silang kapangyarihang kasuhan ng Vice Presidente sakaling maabsuelto ito sa impeachment court. Itinanggi naman ni Martires sa mga paratang na tangka niyang isabotahe ang paglilitis kay VP Sara noong pagulungin nito ang report na isinumite ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Nabatid na noong Hunyo 16 ay nagsumite ng report ang Kamara na naglalaman ng kasong plunder, technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, betrayal of public trust, at culpable violation of the Constitution laban sa pangalawang Pangulo. Pasada Balita. Nanindigan naman ang dalawang leader ng Kamara na nasa maayos at matatag na kalagayan ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. taliwas sa mismong pahayag ni VP Sara na mistulang gumuho na ang estado ng bansa. Ayon kina House Assistant Majority Leaders Ernesto Dionisio ng Maynila at Zia Alonto Adyong ng Lanao del Sur na siya ring namumuno ng House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitations o Rehabilitation and Victims Compensation, dapat maging makatarungan at objective si VP Sara sa kanyang mga kritisismo kahit pa taliwas ang kanyang pananaw sa administrasyon. Ipinagtanggol ng dalawang kongresista ang ginagawang provincial visits ng Pangulo, gayon din ang mga larawan nito sa media kabilang na ang presensya niya sa pagsunog ng bilyong pisong halaga ng ilegal na droga kamakailan lamang. Samantala, hinimok naman ni Congressman Dionisio ang pangalawang Pangulo na ipamalas ang pagiging isang responsableng pinuno sa pamamagitan ng pagiging makatarungan at makatwiran sa kanyang mga mismong pahayag. Pasada Balita. Ikinit naman ni Vice President Sara Duterte na wala siyang obligasyon na ipaalam sa publiko ang detalye ng kanyang personal trip. Tugon nito ni VP Sara kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro matapos nitong himukin ang pangalawang Pangulo na idetalye ang kanyang mga ginawa sa ibayong dagat. Binigyang diin ng pangalawang Pangulo na kailangan lamang niya mag-report kung official business ang kanyang biyahe sa ibayong dagat at gumamit siya ng pera ng pamahalaan. Sabay nito, itinanggi naman ni VP Sara na galit at emosyonal siya nang sagutin ang naunang puna ng palasyo sa kanyang personal trip. Pasada Balita. Portado ng liderato ng Kamara ang panawagang buksan sa publiko ang mga deliberasyon ng Bicameral Conference Committee kaugnay ng panukalang budget o national budget. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, transparency at accountability ang dapat maging pundasyon ng budget process, lalo na't mahalaga itong hakbang upang maibalik ang tiwala ng publiko at matiyak na sumasalamin ang pambansang pondo sa kalooban at kapakanan ng taong bayan. Layunin ng #OpenBicam campaign na buksan sa publiko ang mga pag-uusap ng Bicameral Conference Committee, ang huling bahagi ng pag-ayos ng pambansang budget mula Kamara patungong Senado. Iminungkahi ni Speaker Romualdez na i-live stream ang mga pagdinig ng BICAM upang magkaroon ng real-time access ang mamamayan at iba pang stakeholders at mas mapalalim ang pagsusuri ng publiko sa proseso ng budget. Binigyang diin pa ng leader ng mababang kapulungan na ang hakbang na ito tugma sa layunin ng kanyang liderato na tiyaking napapangalagaan ang pondo ng bayan. Pasada Balita. Samantala, ilang nanalong alkalde sa Metro Manila manunumpa na ngayong araw. May po natin ang detalye mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Manunumpa na ngayong araw sa kani-kanilang lokalidad ang mga bagong halal na alkalde sa Eastern Metro Manila. Kabilang sa mga alkalde na manunumpa ay ang last termer ng Pasig City na si Mayor Vico Soto.
Mandaluyong City Mayor Menchie Abalos, Marikina City Mayor Maan Chodoro na pinalitan ng kanyang asawa na si Mercy. Gayon din si Francis Zamora na manunumpa para sa huling termino sa San Juan. Ang mga nabanggit na alkalde ay manunungkulan ganap na alas 12:01 ng tanghali ngayong araw, alinsunod sa itinakda ng konstitusyon para sa mga bagong halal na opisyal. Ako, si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Nilinaw naman ng Department of Social Welfare and Development na hindi eksklusibo para sa mahihirap na Pilipino ang assistance to individuals in crisis situation. Binigyang diin ni DSWD Crisis Intervention Unit Director Edwin Morata na walang pinipiling estado ang buhay ang AICS. Anya, ang mga benepisyaryo ng kanilang programa maaaring mababa o mataas ang sahod, mayaman o mahirap, profesional o hindi, may trabaho man o wala. Paliwanag pa ni Director Morata dahil hindi ito lamang pinansyal na tulong ang kanilang ibinibigay sa ilalim ng AICS, kundi pati ang psychosocial interventions at mga serbisyong tutugon sa problemang kinakaharap ng isang individual. Pasada Balita. Director General Juaner Contehino, oras 15 minuto na lamang, 8 a.m. na. Patuloy pa rin ang ilang pa mga balita. Nagbabala ang DSWD sa publiko hinggil sa maigpit na pagbabawal sa pagbebenta, repacking at pamamahagi ng relief goods gaya ng ready-to-eat food boxes nang walang otorisasyon. Ayon kay Special Assistant to the Secretary Leo Quintilla, ito ay labag sa Republic Act No. 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Kasama ring pinagbabawal ang pagtanggal ng DSWD label at pagbibigay ng relief sa mga hindi kwalipikado relief goods. Ang mga food packs ay para lamang sa mga biktima ng kalamidad at maaring makasuhan ng sinumang lalabag. Pasada Balita. Makinig po kayo ha. Ito para sa mga bagong henerasyon to ha. Mas gusto na ng kabataang manggagawa ang work from home setup at flexible na oras sa pagtatrabaho. #Sana all. Naman ang mismong kinumpirma ng Department of Labor batay sa isinagawa nilang pinakahuling pagtataya. Ayon kay Labor Undersecretary Carmela Torres, mas hinahanap ng kabataan sa ngayon ang mga makabuluhang trabahong tugma sa global trends tulad ng digital at environmental work. Hinimok naman ng opisyal o ni Yusek Torres ang pamahalaan na iakma nito ang mga programa sa makabagong pangangailangan ng mga kabataang manggagawa. How sweater you are. Tinatayang nasa 6.4 million ang empleyadong kabataan sa bansa ngayon at 88% sa kanila ang may trabaho. Pasada Balita. Ito paalala lamang po natin, ayon po sa Navotas City Local Government Unit, suspendido po ang klase ngayon pong araw sa Navotas Elementary School, Tanza Elementary School, Tanza National High School, Navotas National High School, Navotas National Science High School at Bagumbayan Elementary School. Pansamantalang sinuspinde ang physical class upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at kawani ng paaralan dahil nga po sa baha. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Umakyat sa 523.9 billion pesos ang kabuuang budget deficit ng Pilipinas para sa buwan ng Enero hanggang Mayo ngayong taon. Sa kabila ito ng naitalang pagbaba ng deficit sa 145.2 billion pesos para naman sa buwan ng Mayo ngayong taon mula sa 174.9 billion pesos noong parehong buwan ng 2024. Ayon sa Bureau of Treasury, tumaas ang kita ng pamahalaan sa 1.95 trillion pesos habang lumobo ang gastos sa 2.47 trillion pesos.
dahil sa mas mataas na paglalaan para sa infrastruktura at social services. Sa kabuuan mula Enero hanggang Mayo, mas mataas ng 29.4% ang naitalang fiscal deficit kumpara sa parehong panahon ng 2024. Kakasabay nito, kinumpirma naman ng Bureau of Treasury na nananatiling nakaayon ng pamahalaan sa deficit target nito sa ilalim ng medium-term fiscal program. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Tuluyan ng tinuldukan ni US President Donald Trump ang trade talks ng Amerika at Canada. Sunod na rin ito na pagpapatupad ng Canadian government ng digital service tax sa mga tech companies o technology companies mula US. Ayon kay Trump, ang pagpapataw ng buwis ng Canada ay isang direktang pag-atake sa Amerika, kung kaya't agad niyang pinutol ang anumang trade talks sa naturang bansa. Sa nasabing Digital Service Act, itatakda ng Canadian government ang pagpapataw ng 3% tax sa mga digital services na sisimulan ng Canadian federal government ngayong araw. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Alamin natin ang detalye ng sports update mula kay Bossing Ian Articona. Good morning, Boss John at Boss Drew! Narito na ang aking latest sports update. Wagi ang Barangay Ginebra Gin Kings nang manguna sa laban nito kontra San Miguel Beermen sa Game 3 ng Season 49 ng FIBA Philippine Cup. Sa score na 190, umariba ng tira ang Barangay Ginebra star player na si RJ Abarientos, kung saan nakagawa ito ng 24 points, 9 rebounds at 8 assist. Dahil sa pagkakapanalo, nangunguna na ang Gin Kings, kung saan may 2 panalo na ito, habang ang Beermen naman ay may isa ng panalo. At yan ang aking sports news. Inartikona na nagbabalitan tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Kilala ang lychee sa tawag na Chinese strawberry. Maliban dito, sikat din po ang nasabing prutas sa kulay rosas nitong balat at sa tamis ng laman nito. Parang may gusto Masarap ko to, isundot. Makatas yan, di ba? Oo. Lichihas yan, di ba? Tama? Ito ba yun? Lychee? Lychee. Lichihas? Tama? Ha? Veteran. Baka kasi prutas ang paborito niya. Papaya ang paborito niya. Yun nga, yun na. Maraming benepisyong maaring makuha sa lychee. Baka iba lychee yata. Lychee, ha? Lychee po ito, ha? Isa na rito ang pagpapababa ng blood sugar. Kailangan mo ito, Wener, dahil sa taglay nitong potassium na nakatutulong din sa pagkontrol ng muscle contraction at nerve impulses. Wow! Nakapagpapalakas din ito ng bone health, ng buto, dahil sa calcium, phosphorus at magnesium na taglay nito. Epektibo rin ang lychee sa pagpapabuti ng brain function dahil sa iron, copper at manganese na mayroon ang lychee. Isa ring antioxidant ito dahil sa taglay nitong vitamin E, kaya't nakatutulong din ito sa proteksyon o nakatutulong para maprotekta ng balat. Nakapagpapabuti rin ang lychee sa overall health dahil nakatutulong ito sa pagpapanatili ng isang balanced diet at nagbibigay ng sustansya tulad po ng calcium, potassium, phosphorus, antioxidant at iba pa para mapabuti po ang ating katawan. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Alamin natin ang update sa showbiz mula naman kay Bini, ang mahilig sa patola. Bini! Bini Bigoteng Antoine. Good morning. Mike.
Good yes, morning, yes. Papa John at Papa Drew. Oh, it's Monday. Wala muna okrayan. Hindi Yes, pwede okrayin kasi alam ko. Alam ko kasi narayuma ngayon si Papa John kaya wag muna okrayin, ha? Yung ba, Mike? Ulo. Anyway, sa aking balitang showbiz, nag-viral ang Instagram story na actress na si Carla Abellana matapos niyang ilabas ang kanyang hinaing sa water provider na Prime Water Tagaytay. Sino Sa si Mike? post, ipinakita na actress ang kanyang natanggap na email mula sa kumpanya na naniningil ng overdue payment at nagbanta ng disconnection. Tugon ni Carla, okay lang po. Halos wala din naman po kayo supply ng tubig everyday. But anyway, here's the payment. Umana ito ng suporta mula sa mga netizens na matagal na rin may reklamo sa serbisyo ng Prime Water. Matatandaan naging issue rin ito noong eleksyon at naging usap-usapan pa nga dahil sa dami na rin na natatanggap na reklamo na nasabing water provider. At iyan na muna aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Hindi mo naman sinagot, Bini eh. Sino si Mike? Ha? Mike ka ng Mike eh. Drew at saka John ang anchor. Ikaw talaga. Libasa, mahilig ka sa patola eh. Ano may binabalik sa tubig? Sabi ko, baka gusto ni Carla. Kasi para, if you want to conserve water, shower together. Ganon. So, gusto ni Wener yun. Oh, yeah. Tuloy na po natin sa good news. Isa pong Filipino Gen Z web developer ang nakaimbento ng web app na tumutulong sa commuters para malaman ang eksaktong oras ng pagdating ng tren sa LRT1, LRT2 at MRT3. O parang ways ito sa Riles. Si Joshua Bumanlag, magna cum laude, graduate po ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at isang iOS developer ang utak sa likod ng Rush PH. Isa pong crowd-powered application na maaaring i-access sa link na rushph.netlify.app. Gamit ang ulat ng mga pasero, nagbibigay ito ng real-time update sa train arrivals. Ayon kay Bumanlag, umabot na sa 81% ang accuracy ng app at plano pa niya itong i-expand sa PNR pati sa jeep. Ba't mo na idamay pati tricycle? Oo, motor, bisikleta. Bisikleta para daw. mauna ka. Oo, pwede yan, ha? Hindi niya ito ginawa para kumita, bagkus para makatulong sa kapwa niya Pilipino upang maibsan ang hassle sa pagbiyahe. Pasada Balita. Talaga pagkamanya cum laude ka no? Marami kang naiisip. Maraming nagagawa. Sana magamit sa tama yung at wag mo nang ibenta agad sa ibang bansa. Ibang bansa. May kilala ako manya kaya lang sa iba ginagamit. Manyakol. Tumutugon sa initial na J, A, N. Nag-isip ka pa. J, A, N. Jan. Naisip mo kung sino? Manya yun eh. Manyakol. Kakain yun mamaya ng papaya. Yan lang. At sumayin niyo po ang Monday edition pa lamang ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. At Drew Nasino. At tabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola Oras. Ay, ilang segundo pa bago mag alas 8 ng umaga. You know, happy weekend! Bye-bye! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral.